Asa si Pogi? Pogi! Shh, Pogi! Yung cellphone mo ba may charge? Yung isang iPhone may charge? May charge to? Sino mga ilang percent? 81. 81. Okay, pwede pa to. Sige lang. Okay. Okay. Okay na. Sige. Ay, teka, kunin mo ako ng isa pang stand please. Pasuyo na lang. Magandang gabi sa inyo lahat. So ako'y nasunugan. Good evening sa inyo lahat. Ako'y nasunugan. Pero nakakainis yung pakiramdam. Pero at the same time, maligaya rin kasi buhay pa ako. Medyo inis kasi buhay pa ako. Pero buhay pa ako. Ganun talaga eh. Okay naman. Medyo mabigat lang sa pakiramdam kasi kahit pa sabihin mo na meron, hindi pa rin ganun kasaya yung pakiramdam na masunugan. Dahil lang ayusin ko lang sandali itong isang Facebook. So, manlalakbay. Tingnan lang natin kung manlalakbay. Para makapag-live din ako sa manlalakbay. So ayun, ako'y nasunugan. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening everybody. Ay, teka. Kailangan ko palang i-turn on yung Okay. Dahil lang ayusin ko lang sandali itong kabilang live ko. Good evening sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Right post. Tapos okay, sige. Live na tayo sa lahat ng platform. So, bali Project 1M sa YouTube at saka sa Manlalakbay. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening sa inyo. Teka lang, ayusin ko lang itong kabila pa. Last na to. Bilis lang. Medyo madilim lang ngayon. Pagtsagaan nyo lang ng bagya kasi nasunugan po kami. Itong aking katabi na bar, iba yung kuryente nila sa amin. So bale, pakita ko lang sandali sa inyo yung itsura nung nasunog. So tingnan mo lang. Mapipsama mo nga ako sandali. So tuloy pa rin naman yung operation. Tuloy pa rin yung operation namin. Pakita ko lang sandali sa inyo. So ito yung itsura. Dito na kami ngayon nagluluto. Ayan. Hello. Tayo naka-live. Luto tayo ngayon. Hello. Ayan. So tuloy pa rin yung hanap buhay. May generator dito, pero dali nga, patayin nyo nga muna sandali yung generator, ang ingay. Patayin nyo muna yung generator. Patay muna ng generator. Ay po. Kaya muna. Dali lang, reconnecting tayo. Tapos yung ilaw doon, pera mo ako nung ilaw na yun. Kunin mo sandali. O baka may ilaw yung cellphone mo. Cellphone mo may ilaw. Pera mo, yun na lang. Pwede na yan. Pakita lang natin sa audience kung ano yung itsura nung nasunog. So ito yung itsura nung nasunog. Ito yung dating tindahan. Yan, lumundo ng bahagya ito. Ito yung dating tindahan. Yan. Tindahan. Yan. So medyo lumundo ng bahagya ito. Kasi mataas ito eh. Tapos, putang ina mo. Talong pala yun. Yan. So ito ngayon yung loob ng tindahan. Yan. Ito yung stainless na lamesa ko. Tapos, yan, wala na, sunog. Diyaran, wala nang gamit, nasunog. Kaya nyo na lang. Ilaw mo itong gilid-gilid. Punong-puno lang ng yun. Ito. Dito na yung panturo, yung pako. Punong-puno na lang ng mga uling. So naging uling na ngayon yung Project 1M natin. Project 1 uling. Ayun. So yan, sunog. Siyatan. Okay lang naman kasi bango naman tayo uli, gaya ng dati.
Bangon lang ng bangon. Galingan lang natin ang gusto. Tuloy pa rin tayo sa pagtitinda. Ano, okay ba kayo dyan? Yeah. Sarap yan? Opo, sobrang sarap po. Sinigang na baka ni sabawan nito ba? Yan. Okay. Tsamba ninyo, wala pang unang sweldo. Taka na, sunugan pa tayo. May dalawa kasi akong bagong empleyado ngayon eh. So may dalawa akong bagong empleyado, nasunog yung tindahan. Ayan eh. Ito ngayon yung kusina namin. So yung nakikita nyo dati na hindi, puntahan natin itong mga kapitbahay ko. Itong mga kapitbahay ko talaga yung kawawa. Kasi talagang legit na totoong hanap buhay talaga nila to. Ito talaga totoong hanap buhay nila to. Legit to. Dun. Ito yung sa Exitera. Sunog, wala na tira. Kasi ito yung sa ibang mga tropa. Tapos ito. Tapos ito yung mga nilabas na nila, nilinis na. Ayan. So mga iba, ganun din. Sunog na halos lahat. Ang hindi lang nadali yung sa may pinakadulo eh. Dalawa dun sa dulo yata. Swerte. Tapos yung dito sa may canteen. Ito. Ito pa rin, hanggang 1 pa rin. Cartilla. Kasi Columbus yung bukas na nasunog. Tapos ako lang din yung nasunugan na nakapagbukas kagad kasi ayun kasi nga meron nga tayong konting ipon, so ako lang talaga yung nakapag ako lang yung nakapag-mute pa-mute kasi muna eh. pa-mute ako lang yung nakapagbukas kagad kasi okay lang naman siguro sila dun dito na lang siguro ako. So ito mga tropa, hello, kaway mo na kayong lahat. Ayan. Dito, hello, kaway muna kayong lahat. Naka-live ako ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. So yun, nasunugan ako. Buti na nga lang kamo, may konti pang ipon. So hindi natupok yung ipon, pero lahat ng mga gamit sunog. Walang natira. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nasunog. Pero okay lang, tuloy-tuloy ang buhay. Alang-alang dun sa mga empleyado. Tsaka sa mga taong sumusuporta at sumusubaybay, lalo na yung mga ibang kumukuha ng inspirasyon at tsaka lakas ng loob sa Project 1M. So, ayun, tayo nasunugan. Sige, entertaining ko muna yung mga tanong nyo. Pagsilbihan ko muna kayo kahit na kami medyo okay lang yan. Entertaining ko na muna yung mga tanong ninyo kahit na medyo masakit yung puso ko ngayon. Sige, dun muna tayo sa mga tanong nyo. Pagsilbihan ko muna kayo dito. Magandang gabi sa inyo. Okay, nasa Zoom meeting kasi ako ngayon. May Zoom meeting ako. Tapos dun na rin ako kumukuha ng mga tanong. Sige, go. Pwede na muna akong tumanggap muna ng mga tanong ninyo. Sige, go. Pagsilbihan ko muna kayo. Sell OFW, go. Si Ganda, pwede kaya natin pahinaan yung tugtog dun sa konti lang para... Magandang gabi po. Hello, good evening, Sel. Magandang gabi sa kanilang lahat dyan, sa lahat ng bisita dyan. Boss, tatanong ko lang po si importante ito. Yung bang tip box ng sinigangan na ising. Oo. Tignan mo ako mapapahinaan konti ka. Sabi mo kamo mag-live lang ako kasi pakikinabangan din naman to sa marketing ng anak buhay. Konti lang kamo. Konting-konti lang. Baka lang pwede. Kung hindi, okay lang naman. Hello, Sel. Sige, tuloy. Boss, ulitin ko lang po yung tanong ko baka hindi masyadong narinig. Yung tip box po ng sinigangan na ising po ba? Tip box. Taka. Tatanong ko. Kasi yung tip box, alam ko inuuwi na yun kasi nga may isang pagkakataon ninakaw yung tip eh. Ganda. Na ba? Na-save ba yung tip box? Nasa bahay? Putang ina. Kinubahan ako. Oo. Kahit na hindi naman sa akin yung pera na yun, pero sa mga empleyado kasi yung pera na yun eh. Na-save yung tip box. Na-save yung tip box. Tonto sila eh, oh. Sige. Boy, yung tip box namin. Hindi nasama sa nasunog. Okay. Yun po, bali ipapakiusap namin ilabas yung tip box yan ngayon, boss. Thank you. Ay, labas daw yung tip box. Yan ngayon habang nandiyan ako. Oh, labas daw yung tip box. Sabi, ha? Ipakuha nyo sa bahay.
Pakuha nyo sa bahay. Oh, labas natin yung tip box para sa mga empleyado na lang. Para ano, para matulungan yung mga empleyado ko rin. Kasi pampasweldo rin sa kanila yun eh. Medyo babagsak lang tayo ng bahagya. Pero hindi naman masyadong sobrang bigat ng pagbagsak na to. Kasi may konti naman na ipon. Yun nga lang, talagang medyo lalalim lang tayo ng kapiraso at baka masaid yung pera ng Project 1M. Pero I think that's okay, I think that's fine. Kasi gaya nga ng sabi ko, medyo nakapag-ipon naman ng bahagya. Yun na talaga ang kagandahan kapag ka nakakapag-ipon kayo. Yung as much as oo, merong mabigat na dagok sa buhay, yung bang parang may kahit papano, may konting kutsyon na hindi ka naman nabagok. Kasi kahit papano may mabubulot ng bahagya sa ipon. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mag-ipon kayo. Huwag niyong ubusin lahat ng pera sa lahat ng panahon na magandang kalakaran. Minsan kasi yung iba, kapag panahon na maganda kalakaran, madali sa inyong gumastos, madaling ubusin yung pera kasi iniisip nyo may darating uli sa susunod na panahon eh. Pero minsan di mo naman masasabi yung panahon eh. Diba? Gaya nga ng palagi ko sinasabi, minsan may pagkakataon, nadapa ka, balibinti mo, o hindi mo ine-expect katulad nito. Kahit kailan, di ko naman ginawang halimbawa yung sunog. Pero tignan mo, katulad nito, sang sunugan ako, diba? Di bale, kung ako, paano kung yung iba na completely wala talagang ipon? Ako kaya ko na mag-bounce back kahit kailan. Pero iniisip ko yung kapwa-tao ko na ito na mga katulad nun, nabalitaan ko kanina lang dumadaan sa newsfeed ko kasi nga nag-uusap nga tungkol sa sunog. Eh syempre nakikinig yata si Meta. Kahapon pala nasunugan dun sa Quezon City. Tapos dumaan lang sa newsfeed ko itong sila Boss Toyo, tumulong pala dun. So sabi ko kako, nakita ko yun. May memayang konti, sabi ko pa live na ako eh. Memayang konti mag-message ako kay Latoyo para makibalita sa kanila kung anong balita ron sa Quezon City. Kasi as much as ako nasunugan, syempre magmamalasakit pa rin naman tayo sa ibang tao eh. Yun lang yung huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kakalimutan yung pagmamalasakit sa ibang tao. Lahat tayo may dinaramdam, lahat tayo may problema. Pero at the same time, matuto pa rin tayong tumulong kung meron naman tayong sobra. Kung meron lang sobra. Pero kung wala, understood na yun kung wala. Maintindihan naman na ng mga kapwa-tao yung kung walang-wala ka talaga, diba? So sige, follow-up question, go. Jamel Roy, go. Boss, sandali lang po. May follow-up ako. Sorry, nakamute ako. Nagsasalita kanina. Ay, sige. Boss, follow-up ko lang. Sorry, boss. So, yung mga Project 1M, alam nyo gagawin sa TikTok. Salamat po, boss. Yun lang follow-up ko. Thank you po. Salamat ng marami. Tungkol dun sa mga empleyado ko, hindi naman sila dapat kabahan kasi ako sasalo sa kanila. Lagi naman. Lahat ng nasa loob ng bakuran ko, ako sumasalo sa mga nasa loob ng bakuran ko. So gaya ng inaasahan, wala sa loob ng bakuran ko magugutom. At gaya ng inaasahan, lahat ng nasa loob ng bakuran ko safe. Wala namang nasaktan, walang namatay. Gamit lang naman yun. Malungkot nga lang kasi siyempre, ang haba ng panahon, mahigit na. Kulang-kulang 2 taon din na mamaneho kami nung lugar dito. Tapos biglang isang idlap. Lanos lahat. Jamel Roy, go. Hi, sir. Hello. Good evening. I really don't know if this is the right way to ask this question. Hindi, sige lang, banata mo. Kahit na ano pa yan, nandito naman ako para magsilbi. Huwag niyo akong kaawaan. Ang kailangan ko makapagsilbi sa inyo para mapagsilbihan ko yung pagiging tao ko. Pero ikaw yung napupusuan ko na makapagbigay ng maganda paliwanag tungkol sa tanong ko na to. Okay. Ikaw yung makapag-adjust ako para gumawa ng bagong resource para ilagay yung matutulungan ko sa isasagot mo sa tanong ko. Lakasan mo lang ng konti, boss mo, brother, para medyo marinig ko ng bahagya. Latay mo na pala, nasa si Pogi? Pogi! Mandali, makikisuyo lang ako na i-on yung isa pang ko rito. Isa pang tethering ko. Hindi, okay lang. Pero mo na akong cellphone mo sandali. Pa-on lang ako ng tethering. Kasi trouble ako rito sa internet eh. Nag-o-over. Yan. Ano lang baka sige. Baka limited.
Gagawin mo unlimited. Unlimited. Okay, sige brother. Go, tuloy. Sige sir, ano kaya ang dahilan ni Kristo bakit niya sinabi na Eli Eli lama sabachthani, which is translated in Matthew, my God, why have you forsaken me? I want to understand how Christ's minds work. Talaga bang pinabayaan ba siya ng Diyos? O tinatanong niya ba ang Diyos? O kinipwesto niya ba ang Diyos? Or is he representing some other than himself? Dalawa yan. Dalawa ang paliwanag dyan. Isang paliwanag ng Kristyanismo at saka isang paliwanag ng Islam. Ang paliwanag ng Kristyanismo dyan, yung kino-quote out niya, yung sinabi nung sa sa awit na Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Kino-quote out niya yun. Galing yun sa lumang tipan. Hindi yun parang naisip ni Kristo nung eksaktong panahon na yun. Hindi. Kasi ang nakasulat sa Biblia, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Narito ako upang ganapin ang kautusan na sinabi ng mga propeta. Kasama ron sa sinabi ng mga propeta nung unang panahon ni David, yung tungkol dun sa Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Verbatim yun, sinabi ni Kristo yun. Verbatim. Eli Eli lama sabachthani. So kung babasahin mo yung awit, yun talaga eksakto yung nakasulat, kino-quote out ni Kristo yung nakasulat doon sa Biblia para patunayan lang na ginanap niya yung nakasulat tungkol sa kanya. Kasi ang paliwanag ng Kristyanismo dyan, si Kristo, yung mga panahon na yun, sumasalamin siya sa mga makasalanang tao. Ngayon, tinutubos niya ang kasalanan ng sangkatuuhan dun sa eksaktong panahon na yun eh. Tapos dun sa eksaktong panahon din na yun, yun yung verbatim na sinabi nung nandun sa kasulatan, dun sa awit. Hanapin nyo na lang yung talata. Nakasulat sa awit yun, tapos verbatim, sinabi ni Kristo, eksakto yung nakasulat dun sa awit. Panginoon, Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Tapos, that's the side of Christianism. Yung side naman ng Islam, sa Quran, hindi si Kristo yung ipinako sa krus. Ang ipinako sa krus, isang tao na isa sa mga tagasunod ni Kristo na gustong umakyat sa langit. Na yung itsura niya, siya yung hinuli nung mga panahon na hinuhuli na itong Kristo na to na propeta nung mga panahon na yon, sabi sa Quran. Tapos siya ngayon yung pinako in replacement kay propeta Isa. Siya yung ipinako in replacement kay propeta Isa. So technically si propeta Isa, ang counterpart niya si Kristo o si Jesus sa Biblia. Tapos itong propeta Isa na to na hindi ipinako, itong propeta Isa na to umakyat sa langit. Tapos ang ipinako sa krus, isa sa mga tagasunod niya na gustong umakyat sa langit na kasama ni propeta Isa. Yun ang magkabilang panig nun. Follow-up question, brother. Tayo mo na. Sandali lang pa. Isorbo mo na. Saglit lang. Usog na lang muna kayo ng kaperaso para makapagsilbi tayo doon sa mga ibang kasama natin. Follow-up question, brother. Idol, pwede magtanaw. Si Jamel muna. Follow-up ko lang muna. Baka meron pa. May follow-up ka pa? Bali, yung may binabasa rin ako sa Quran na mali daw yung pinako nila, which is si Judas daw yung pinako nila imbis na si... Walang nakasulat sa Quran na si Judas yung pinako. Walang nakasulat na ganun. Pero merong mga implications na allegedly siya daw yung ipinako. Ganon yung sistema. Wala akong nabasa sa Quran na si Judas yung pinako. Pero merong mga implications na allegedly si Judas daw. Ako kami ipipitan, tatlong katamlat na rin. Pamute muna nung iba. Pamute muna. Boss, sorry. Cut lang kita saglit. Sige. Pacheck lang daw po nung live sa Facebook, walang sounds. Hello po. Pa-check nung alin? Boss, daw boss. Live po sa Facebook. Alin? Sa Manlalakbay o sa ano? Double check ko, boss. Ang manlalakbay, boss. Walang sounds? May sounds ba? Boss. Meron? Kung walang sound, edi ibig sabihin sira. So, i-end ko ng live, tapos ulitin ko na lang ulit yung live. Ayan, live natin ulit. Na po kayo sa... Yung manlalakbay daw in-end ko, tapos inulit ko lang ulit. Sige. Jamel, go. Tuloy. Ay tunay bang free will? Kasi I feel it to me, I feel it to my bones, I feel it to my cells na may subconscious pattern na nagdidikta ng mga choices ko.
bago pa ako makapag-isip ng consciously. Yeah. Sino yan, sir? Si Consensya ba yun? Palakasan ng boses mo, brother, medyo mahina eh. Lakasan mo lang ng konti. O lapit mo na lang sandali sa mic yung ano mo. Hindi ko masyado maintindihan eh. Pasensya na, medyo maingay kasi yung background. Sige, go, tuloy. Okay. Kung lahat ng decision ay resulta ng genetics, environment, and brain chemistry, may tunay pang pre-requisite. Kasi I feel it to myself na may subconscious pattern na nagtitignan ng mga choices ko bago pa ako makapag-isip consciously. Sino si Consensya po yun, sir? Pinapakiramdam ko kasi sa sarili ko kung nasaan pa siya, pero hindi ko alam kung nasaan siya. Pero nararamdaman ko siya, sir. I know na kahit limitado ang free will, maaari pa rin gamitin ng awareness para gumawa ka ng meaningful choices. Pero nasaan siya, sir? Nararamdaman ko na yun. Yung free will, brother, nandun. Dun sa angulo na lahat ng gusto mong gawin within the boundaries of your human limitation, pwede mong gawin. Kahit nga hindi na practical, pwede mong gawin eh. Pero yung konsensya, yun yung nagdidikta ng bagay na tama at mali at pwede mong labagin ang konsensya mo. Kaya nga kung mapapansin mo, may mga tao na lumalabag sa konsensya nila na palayo ng palayo yung boundary ng tama at mali at hindi na nila maintindihan nasan pa ba yung boundary ng tama at mali. Bakit? Kasi pagka yung konsensya mo hindi mo pinakikinggan at tuloy-tuloy ka lang sa mga bagay na sinasabi ng konsensya mo na wag mong gawin, palayo ng palayo yung konsensya mo to the point na ngayon naguguluhan ka na sa boundary niya, nasan pa ba yung tama, nasan pa yung mali. Pero nagagawa mo pa rin lahat ng gusto mo. Ang katibayan, pwede mo ang gawin kahit anong gusto mo. Kahit ano. Magagawa mo lahat ng gusto mo as long as it is within the boundary of human, I will say, human boundaries. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Pwede mo sapakin nanay mo kung trip mo. Alam mo namang hindi tama yun. Alam mo rin namang hindi free, alam mo rin namang hindi dinesign ng Diyos ang katawan ng tao para manapak ng nanay mo. 'Di ba? Pwede mo suntukin nga sarili mo eh. Pwede mo saksakin sarili mo. Pwede ka manaksak ng kahit na sino. Nakita niyo yung ginawa nung isa ron sa 'di ba? Yung sa Azur na Maril. Nakita niyo yun? So meron na pala siyang kaso na parang kung hindi man homicide or murder. In short, nakapatay na siya ng tao in the past. Tapos gagala-gala, meron pala siyang existing na warrant of arrest na hindi na-serve. Tapos ngayon, nakapatay na naman siya ng bagong tao. Eh doon niya ginagamit free will niya eh. Trip niya yun eh. Yun ang trip niya eh. Ang trip niya, just roaming around, waiting for someone na i-offend siya, tapos papatayin niya. Ganon ginagawa niya. Eh ngayon, for obvious reason, hindi mo naman masasabi na ano yan, predestination niya o design ng Diyos na ang gawin niya sa buhay niya ay pumatay ng tao tapos trip lang naman niya yun. Diba? So magagawa mo lahat ng gusto mo. 30:19 ng Deuteronomio, aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon, na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Pero may suggestion ng Diyos. At ikinabit niya mismo sa pagkatao yun na nararamdaman mo yung mga bagay na tama at nararamdaman mo rin yung mga bagay na mali. You know, it feels good, it feels awesome to do something right. And you know, it feels awful to do something wrong. Nararamdaman mo yun. You can feel it in your bones, you can feel it in your muscles, you can feel it inside your head. Kapag tama yung ginagawa mo at saka kapag mali yung ginagawa mo. Pero magagawa mo pa rin kahit mali, kahit tama. Yun, follow up, brother. Thank you, sir. Ang ganda. Piling ko lumalaki yung utak ko. Neurogenesis / neuroplasticity. Nararamdaman mo, tumataba yung utak mo sa loob ng bungo mo, no? Okay. Sige. Follow up, baka meron ka pa. Last na lang, sir. Sige, go. Yeah, last na lang, sir. My third question is about consciousness po. This is a radical idea for me. Cosmocizism. Yung concept is hindi tao ang may consciousness. Ang universe mismo ang may consciousness. Ang mga utang natin ay parang mga maliit na receiver o fragment na malaking cosmic mind. Parang internet equivalent to universal mind, and then computer equivalent to individual brains. Na kapag nasira ang computer, hindi nawala ang internet or nawawala ang internet. My question is it possible that the universe itself may be conscious? I really don't think, sir, if my question is first correctly for me to get the right set of answers, but it's a pleasure to get a good explanation about this, that kind from your coach. Hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Pero meron kasing mga nakasulat sa mga lumang libro na ang lupa humihiyaw. Ang lupa humihingi ng tulong. Ang lupa nagagalit. Lupa.
yung dami ng dugo na nasa lupa, isinisigaw ng lupa yun. Nababasa ko sa Biblia yun eh. Nung pinatay ni Cain si Abel, sumisigaw ang lupa. Tapos sa Quran din may mga mababasa ka rin na ganun eh. Yung mga lumang libro nagsasabi nung tungkol doon na parang merong consciousness nga talaga itong lupa na to. Lupa pa lang yan. Hindi pa natin alam yung ibang parte. Pero allegedly may sinasabi sila na ang mundo daw humihinga. Lumiliit, lumalaki. Tapos mapapansin mo rin, eto na weirdohan ako rito eh. Hindi rin maipaliwanag halos ng mga scientifico to eh. Paano, nung mga panahon ng prior to pandemic, kung mapapansin niyo yung Greenland, which is nandun yung may pinakamalaking butas ng ozone layer, allegedly, sabi daw nila, prior to pandemya, malaki yung butas talaga. Tapos, nung nagka-pandemya, naghilom. Kasi yung mga tao tumigil sa paggawa ng katarantaduhan at tumigil din sa pagpo-produce ng carbon dioxide at ng mga CFCs na nakaka-damage sa ozone layer. Paano naghilom? Kung hindi buhay, paano naghilom? Kasi ang alam lang natin, ang naghihilom lang mga bagay na buhay. Maliban na lang siguro kung smart enough yan, diba? Parang katulad nung ginagamit sa kotse na wrap na ganun, na naghihilom kapag ka ipinaiinitan. Pero yung tungkol sa ozone layer, hindi natin alam eksakto kung paano naghilom yung ozone layer na butas na. Hindi natin alam kung paano nangyari yun. So hindi ko alam, baka posible na merong consciousness yung mga bagay na akala lang natin hindi buhay. On a broader aspect of the meaning of consciousness, possible siguro yun, baka. Hindi ko alam eh. Pero alam mo, I think there's only one way to find out. Kapag kumalas na tayo sa katawan, baka maintindihan natin kung paano gumagana ang buhay in general, including consciousness. Hindi ko alam. Kasi wala pang sapat na study para patunayan na may consciousness yung ibang bagay bukod sa mga bagay na alam natin na merong manifestation of life. Pero yung mga lifeless objects, lifeless matters, ito nga ang weirdo eh. Tinan mo, merong... Hindi ko alam kung ano eh. Kaya ko pa i-justify yung discussion nito. Pero when you look at the quantum fields, merong mga bagay, lalo na mga matter, na merong movement itong matter na to on a certain way kapag merong nakatingin versus kapag walang nakatingin, naglalaro yung ibang mga matters. Hindi ko rin alam kung paano papaliwanag yan, pero merong mga scientifico na nakakapansin na niya na iba ang behavior ng matter pagka may nakatingin versus pag wala. So ano ngayon na ibig sabihin? Ang labas ngayon, merong direct correlation yung visuals natin sa matter na hindi dapat mangyari yon on a physical aspect kasi paano magkakaroon ngayon ng correlation, paano magkakaroon ng epekto yung paningin mo sa lifeless objects? Paano nagkaroon ng epekto yung paningin sa lifeless objects? Pero allegedly, meron daw kinalaman yung paningin at iba ang behavior ng matter kapag may nakatingin versus pag wala. Hindi ko alam paano nangyari yun. Diretso, maliban na lang if you put consciousness in it. Baka yun talaga ang paliwanag. Pero ako, manghuhula lang ako kasi science doesn't have enough proof to determine what is going on. Wala pang sapat na pruweba para malaman eksakto kung ano talaga nangyayari dyan sa mga matter na yan kapag may nakatingin versus pag walang nakatingin when you look at the quantum fields. Hindi ko alam, brother. Hindi ko alam. Ako palagay ko pag namatay tayo baka mas may maintindihan tayong bagong bagay. Pagtawid na natin dun sa kabila sa ibang dimension siguro. Syempre manghuhula lang ako kasi kapag science ang pinag-uusapan, wala namang matibay na sobrang solid na pruweba ng afterlife eh. 'Di ba? Pero alam mo rin at the same time na science ang pinag-uusapan, Newton's third law of energy cannot be created nor can it be destroyed. It just transmutates from one form to another. So ang ibig sabihin, ang matter pala hindi pala nakikreate, ang energy hindi daw nakikreate, nagpapapalit-palit at salin-salin lang ng iba-ibang itsura at iba-ibang forma. Imagine mo yun, puta, iba-ibang itsura, iba-ibang forma, pero energy pa rin yan, it's the same banana. So when you look at life in general, you know that there's energy in human beings and in, I will say, hindi cadaver ang tawag eh. So katawan in general, merong energy sa loob ng katawan na yung energy na yun umaalis kapag patay na ang tao. Yung energy, tinatawag yan buhay. Ang tawag nila dyan buhay.
yung buhay na yun, hindi pa rin natin maipaliwanag kung saan galing yung buhay na yan eh. Bago siya mapunta sa isang tao, saan galing eksakto yung buhay na yun. At pag umaalis, saan pumupunta yung buhay na energy. When you look at life in general, in that perspective, you know that energy cannot be created, it just transmutates from one form to another, it cannot be destroyed as well. So that being said, pag kumalas yung buhay sa katawan, saan pumupunta ang buhay? Hindi natin alam. Hindi nga rin natin alam kung magkakasama ba yung memorya, yung consciousness, yung konsensya, at yung iba't iba pang elemento bilang tao, hindi natin alam yun. Kung magkakasama sila pag kumakalas na yung buhay sa katawan. Basta ang alam natin, ang nakikita lang natin, yung manifestation ng buhay. Nakikita natin kumikilos tayo, nagsasalita tayo, gumagalaw tayo, nakakapag-isip tayo. Manifestation ng buhay. Pero pagkalas niyan, ang nakikita na lang natin, hindi yung kumalas. Ang nakikita lang natin, yung katawan na bubulok. Yun lang ang nakikita natin, yung katawan na bubulok. Pero kung saan pumupunta, yung energy na tinatawag na buhay at kung ano-anong components ng buhay na yon at kung ano-ano ang kasama nun na umaalis sa katawan, hindi natin alam. Basta ang alam natin, pag umalis na yung buhay na yon sa katawan, patay na katawan. Yun ang alam natin. Kaya nga curious ako sa kabilang buhay eh. Curious ako sa afterlife. And I would want to experience it firsthand. Excited na ako makita ko ano yung tsura ng pagkalas ng buhay ko sa katawan. Curious ako ron. So yun ang masasabi ko tungkol dun. Hindi ko alam kung merong consciousness ang universe kasi sabi daw nila parang allegedly ano lang daw to, parang ano yun, receiver lang daw yung mga utak natin. Baka posible yun kasi I have the same theory. Maaring receiver lang talaga yung utak na laman coming from life inside of us na posibleng receiver lang talaga yung utak na laman ng buhay at ng memorya. Kasi tingnan mo, may mga memorya na nawawala pag na-aksidente ka, pero bumabalik kapag ka nawala na yung trauma o nawala yung blood clot. So, ibig sabihin, the memory is just there. It's just being blocked by something na nahaharangan lang. So, posible palang maharangan ang memorya at pag nawala na yung nakakaharang sa memorya, babalik pala ang memorya at maaalala na ulit ng katawan. Hindi ko alam kung paano gumagana yan in general. Hindi talaga, kasi hindi naman ako neuroscientist eh. Hindi rin ako psychologist. Hindi ko alam kung paano gumagana. Excited akong makita yan first hand. Gusto kong makita yan first hand. Pagka kumalas na yung buhay ko sa katawan, doon ko ngayon malalaman kung ano-ano yung mga sasama sa buhay ko. Kung yung memorya ko ba kasama sa kabila, tapos yung konsensya ko kasama ba yan sa kabila, yung espiritu ba, o kung ano man yung tawag mo ron, bahala ka na. Yan ba magkakasama sa kabila yan, pagkalas sa katawan, yung mga experiences in general, at lahat-lahat ng components ng pagiging tao na nakapaloob sa buhay, magkakasama kaya yan pag alis? Hindi ko alam. Hindi ko alam. There's only one way to find out. Antayin kong mamatay ako. Kaya nga excited na ako. Kasi I think itong buhay na to, palagay ko na experience ko na ng buo eh. Palagay ko lang, maaaring mali. Maaaring mali ako. Pero hindi na ako interesado sa kapangyarihan, hindi ako interesado sa kayamanan, hindi na ako interesado kahit nga man lang sa kasikatan, hindi na ako interesado eh. Hindi nyo napapansin, hindi na ako mahilig masyadong magagagawa ng mga marketing strategy. Pinababayaan ko lang yung negosyo, tuloy-tuloy lang ito Project 1M. Napansin nyo yun? Hindi na ako mahilig magagagawa ng mga marketing stunt. Hindi na. Yung manlalakbay, yan, iba. Ibang project yung manlalakbay eh. Pero yung Project 1M, tinan nyo, hindi ako masyadong nagagagawa na ng mga marketing stunt. Wala, ang pinakamalaking marketing stunt nito na hindi nga sinasadya man lang, eto, nasunugan ako. yun, yung pinakamalaking marketing stunt, nasunugan ako. Pero other than that, hindi ko alam brother kung ano, hindi ko alam kung paano gumagana yung consciousness on a broader aspect aside from me experiencing consciousness on being a human being. Pero kung paano gumagana yan sa universe, hindi ko alam brother. I'm just as curious as you are, and your guess is just as good as mine. Follow-up question, brother. Sir, may follow-up Medyo pakilakasan lang, brother, kasi may background noise eh. Sorry. Sige, sir. Ni Coach, may follow-up lang ako dun sa third floor ni Isaac Newton. The energy cannot be destroyed. Transported from one point to another. So, there is a big possibility, sir, na nahawa ng Na ano? Biggest possibility na? nahawa lang tayo, sir. Nahawa lang tayo ng buhay. Oo. Naniniwala ako ron. Tama ka. Nahawa lang talaga tayo ng buhay. Saan galing yung pagkahawa ng buhay? Sa may buhay din. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi tayo kumakain ng mga bagay na walang buhay. Ang kinakain natin, mga minsang panahong buhay. Na oo, sige, patay na sila, pero minsang panahong buhay sila.
ang buhay nanggagaling sa buhay din. Kaya kung mapapansin ninyo, saan tayo galing? Sa loob ng katawan ng nanay natin. Saan pa? Sa balakang ng tatay natin. Pag nagsama yung similya ng nanay at saka ng tatay natin, nagde-divide ngayon yung cells na yon, 23 chromosomes each to form a 46 chromosome cell. Yung 46 chromosome cell na yon, dumadami hanggang makabuo ng isang tao sa loob ng embryo. Hanggang sa mailabas tayo ng magulang natin. So nanggagaling pala ang buhay sa buhay din. Hindi tayo nanggagaling sa parang walang buhay tapos nagkakabuhay tayo. Hindi. Nanggagaling sa may buhay din. So palagay ko tama ka ron. Maliban na lang kung meron sigurong mas makakapag-explain ng medyo mas malalim-lalim pa na yung kawalan ng buhay ay nakaka-create ng buhay. Pero hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan eksakto galing talaga yung buhay. Basta ang alam natin, naihahawa lang ng buhay ang buhay din. Ganun yung nangyayari. Nanggagaling ang buhay sa may buhay din. Pero kung saan eksakto galing yung kauna-unahang buhay, hindi natin alam eh. Hindi eh. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kung saan galing talaga buhay, diretso eh. Kaya nga naniniwala ako, there's a possibility of an intelligent creator because of life itself. Hindi natin alam kung saan galing ang buhay. Sa dami ng bagay na walang buhay sa buong universe, isolated yung konsepto ng buhay. Sobrang konti lang talaga. As in, sobrang konti lang ng buhay. Kasi itong mundo natin, teeming with life. Understood? Pero sa lawak ng universe, ang daming bagay na walang buhay, brother. Sa buong, sa buong solar system lang natin, hanggang ngayon, hirap pa rin tayong humanap ng buhay sa iba-ibang mga planeta at saka sa iba-ibang mga celestial bodies eh. So, hindi ko alam, brother. Basta, yun ang napansin ko. Yung observation mo, parehas tayo ng observation. Yung buhay na iyahawa galing sa may buhay din. Follow up. Okay ka na? Okay na sir, shoutout ko lang yung classmate ko andyan sa left side po si Jeno. Okay. Sige. Ayos, wala. Pupuno na tayo ng mga intelihenteng mga tao. Natutuwa ako. Maligaya ako ngayon kasi noong mga panahon ng pandemya, poking in. Kaluga na suso, tuwad-tuwarang, kaliwat ka ng prank-prank. Ngayon, nagkaroon naman ng ibang variation. Meron na ngayon mga matatalinong mga taong nagtatanong. Tapos meron na rin ngayon mga nagsasalita sa internet na mga matatabaang utak. Sa wakas. Grabe, ang ganda ng tanong na yun. Huwag kang mawawala, dito ka lang sa Project 1 ha. Oh, Jamel Roy. Tropa mo ba to? Yan yung sinasabi ko sa'yo kasama ko sa Kasama sa trabaho. Kaya pala. Tangina, quantum physics ka rin ha. Oh, susunod niya astrophysics na pinag-uusapan natin. Tapos susunod yan, dimensions na. Excited ako sa usapan dimensions eh. Pag naintindihan natin kung paano gumagana yung quantum computer, yan, magkakaintindihan na tayo tungkol sa dimensions niyan. Pag naintindihan natin paano gumagana quantum computer, kasi mga mismong gumawa ng quantum computer, di nila alam kung paano eh. Basta sila yung gumawa. Tapos gumana. Pero kung paano gumagana, hindi rin nila alam kung paano nangyayaring trillions of years of calculation, 5 minutes lang kayang tapusin. Yung sabay na ones and zeros, sabay. Tangina, hindi rin nila alam paano nangyayari yun. Basta, ginawa nila, tapos gumagana. Pero yung laws of quantum physics behind, di pa nagkakaintindihan. Ang hula nila, nakakapasok sa ibang dimension yung mga computer na yun para manghiram ng oras at possibility sa ibang dimension. Tapos dinadala sa dimension na to through quantum computing. Yun ang hula nila. Hula lang nila yun. Yun ang isa sa mga pinakamalalaking wonders ngayon sa mundo ng technology. Paano gumagana yung quantum computer? Isa sa mga pinakamalalaking wonders ngayon sa technology. Kasi kahit yung mga gumawa ng quantum computer, hindi rin nila maipaliwanag ng diretso eh. As in, puro theories din sila. Pero yung theory, gumagana. Kung paano gumagana yun, hindi pa rin magkaintindihan. Anyways, Dante, go. Grabe yung Pampanga, matatalino mga members ninyo. Tindi ah. Dante, go. Kasi, lang, mahalo ko pinagsimula ng suto. Ano na? Curious lang ako, ano ba pinagsimula ng suto dyan? Di rin kung paano yung quantum computer, hindi alam. Ito rin, hindi rin alam. Basta may nakita lang na sabi, allegedly, wala naman kasi ako dito eh. Hindi ko talaga alam eksakto kung ano nangyari. Basta sabi daw, may bandang gitna, may picture nun eh. May sunog dito sa may bandang gitna. Kung aling stall, hindi makita eksakto. Hindi ko makita eh, kung aling stall.
Pero may sunog dito sa gitna, tapos ang nangyari, kumalat. Tapos meron daw, allegedly, may narinig daw na mga sumabog. Yun ang sabi. Siguro, baka gas tank yun. Ano man naman ang sasabog dyan? Granada. Wala na kang tao rito nun eh. Yung nangyari, walang tao rito nun eh. Well, when I say walang tao, ibig sabihin, wala rito yung mga stall owner. Pero ang nandito, mga nagja-jogging. So sila yung nagsabi kung ano nangyari. Ayun. So hindi ko masabi ng diretso kasi wala ako rito nung nangyari yung sunog, brother eh. Follow up, go. Okay, Arvin de la Cruz, Quezon City, go. Oo nga eh. Suwabe yung biyahe natin sa Tagaytay kahapon eh. Kaso nga lang, pagbalik ko may sunog eh. Sarap palang tulog ko eh. Akala ko nananaginip lang ako, ginising ako, nasusunog daw yung domsa eh. Sabi ko ba, ang ganda naman ng panaginip ko, iihian ko yan. Puking ina, nung naalimpungatan na ako at nahimasmasan na ako, legit nga talaga may sunog. Sabi ng utak ko, iihian ko daw yung sunog eh. Kasi nananaginip pa kasi ako dun eh. Pupungas-pungas pa ako eh. May konti, totoo pala, may sunog talaga. Sabi ng utak ko, iihian natin yan. Mamamatay daw yung sunog pag inihian. Tangina talagang panaginip to yun. No? Hayop. Poking ina pagising mo, reality pala talaga na nagkasunog talaga. Bad trip. Ay nako. Follow up, brother. Go. Ito Sir Chay kasi pinanood ko yung yung debate nyo ni Jomel ba yun? Oo. May nabanggit na kasi ito na hindi lahat ng katotohanan nakasunod sa Bible. Ano sabihin mo doon, Sir Chay? Ako may sabi nun, di lahat ng katotohanan nakasulat sa Bible. Balita nung tinanong niya yun sa'yo, tapos sinagot mo yun. Oo. Hindi lahat ng katotohanan nakaletra. Magkaiba yung hindi lahat ng katotohanan nakasulat versus hindi lahat ng katotohanan nakaletra. Halimbawa, tinan mo, quantum physics, paano mo papaliwanag yan ayon sa Biblia? May mababasa kang quantum physics, pero hindi mo mababasa siya na pangalang quantum physics. Hindi ganun. Yung mundo nga ng espiritu allegedly, sabi ng mga scientificong theologists din at the same time, yung quantum physics possibility, tumatawid na daw sa mundo ng mga espiritu yun eh. Kasi that's possibility of another dimension. So merong quantum physics sa Biblia. Diba? Pero di mo mababasa sa Biblia, quantum physics. Wala kang mababasang ganun. Kasi bago lang naman yung pangalan na yan, yung quantum physics na yan, bago lang yun eh. Follow up, brother. Taba ng utak, no? Hindi mo inasahan yun, no? Okay. Ingat-ingat po kayo dyan. Pasensya na, hindi na kami nakapunta dyan. Okay lang, brother. No pressure, brother. No pressure. Thank you po. Sige. Ilang minutes na ba tayo? 43 minutes. 10 minutes na lang siguro. Sige, kuha mo na ako ng isang tanong. Go. Last question siguro, last two, ganun, tingnan natin kung gaano kahaba. Mel Bulacan, go. So yan naman nila nakakaingit. Ano ba ang isang tanong ng disiplina ng mga Pinos para sa mga Paulit ng tanong mo, brother. Sorry, medyo malakas yung background noise dito eh. Tanong ko lang po, maganda bang sundan ang disiplina ng negosyanteng Chino para sa ating mga Pilipino? Maganda bang sundan yung disiplina ng mga negosyante para sa ating mga negosyanteng Chino para sa ating mga Pilipino? I will say, ang disiplina, brother, kung ano eksakto yung gusto mong resulta, yun yung disiplina ang gagawin mo. Hindi mo madadaan yan sa disiplina ng ibang bansa, bla bla. Bachi ka na? Ingat, brother. Salamat sa pagbisita. Na-appreciate kita. Thank you, Hindi yan madadaan sa kung anumang disiplina yung ginagamit ng ibang bansa. Ako eksakto ito. Disiplina, kung ano eksakto yung resultang kailangan mo, yung mga traits na kailangan mong ikabit sa sistema mo, ikabit mo, yun yung disiplinang eksaktong kailangan mo para makuha yung resultang gusto mo. Yun. Kuha mo? Follow up, go. Kasi nga po, sir, yung kapasyan na lahat na tayo ginagabayan or may specific na tumagabay po sa
Ano yung tinutukoy mong gumagabay tungkol saan? Ayun po, kagari po, yung sa Biblia, yung anghel. Sino yung tinutukoy mong ginagabayan? Lahat po tayo, mga tao. Anghel. Okay. Nakasulat sa Biblia, yung anghel ng Panginoon, humahantong sa buong paligid, niyaong natatakot sa kanya. So yung mga tao ng Diyos, very specific, sa kanila lang yun. Hindi yun para sa lahat ng tao, yung anghel ng Diyos. Kasi ikaw man ng Diyos, maglalaan ka ba ng anghel sa siraulong klase ng tao? Para saan? Diba? Hindi mo malalahat yun. Very specific lang yan dun sa mga tao ng Diyos na binibigyan sila ng anghel na nagbabantay sa kanila para tumulong din. Kasi nakasulat din naman sa Hebreo yun eh. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na naglilingkod sa kapakinabangan niyaong magmamana ng kaligtasan? So yung mga yon, yung mga anghel, sila yung mga espiritong tagapaglingkod na naglilingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. So ibig sabihin, hindi sa lahat ng tao meron. Doon sa mga tao lang na kinakasihan ng Diyos, na natutuwaan Diyos sa kanila, nilalagyan ng anghel yun. Pero obviously, hindi naman sa lahat ng pagkakataon merong ganun. Kasi may mga panahon na talagang, alam mo, special lang talaga yung labanan na nagdadagdag siguro ng anghel ang Diyos dun sa ganung pagkakataon. Kasi syempre, di ba, you have to put yourself in spirit's perspective, di ba? Hindi lahat ng panahon lalagyan mo ng anghel. Kasi, ano yun, lahat na lang ng panahon, di ba, may anghel dyan, tapos naglalaban-laban, tapos hindi man lang masubok ngayon kung baka pwedeng udyukan yan o hindi. Di ba? Ganon. Kailangan mo rin syempre, if you put yourself in spirit's perspective, kailangan mo rin masubok yung tao sang-ayon dun sa bumubulong. Kaya minsan mapapansin nyo sa sarili nyo, may bumubulong, di ba? Oh, sige, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Tapos sabi naman ng isa, wag kang papasok sa CR, dala cellphone mo. Sabi naman nung isa, hindi, dalin mo cellphone mo, tas magdala ka na rin ng headset para didinig nung iba, ikaw lang. Hindi mo napansin yun? Ano, ako lang nakakapansin nun? Tangina na yun naman. Ako lang nakakapansin nun? O ang hihina naman ng mga radar nyo. Napakahina naman ng mga radar nyo. Follow up question, brother. Pag-ingat mo kayo dyan, ingat po kayo. Okay. Naldor, Hungary. Lagi ba kayong gutom dyan? Hindi, loko lang yun. Medyo. Medyo. Sige, ano tanong mo, brother? Gutom sa kaalaman. Nyaw! Bawi mo rin, halupit ha. Sige, ano tanong mo? Ako na, brother. Kumusta pala yung kumusta kayo dyan? Tsaka Eto, ang bigat ng dibdib ko. Pero ako okay lang. Yung mga kapitbahay ko hindi okay. Kasi yung isang kapitbahay ko dito kanina, mag-asawa sila na nagmamaneho ng negosyo. Tangina. Yun yung kinalubog ng puso ko eh. Ano eh? Ha? Muna yung table tsaka lamesa niya, yung sa may alakal. Oh. Pinaalam ko na muna kay Oh. Sige. Yun nga, ano eh. Nalungkot ako dun sa nakita ko kanina. Yung mag-asawa na nagmamaneho nung Boodle Queen yata yun, kung di ako nagkakamali. Kaka-vlog lang sa kanila nung nakaraan eh. Kaka-vlog lang namin sa kanila nung nakaraan yung mga pagkain na binibenta nila. Sabi ko kako, simulan nyo na kako kagad na makapagtinda na uli tayo. Kahit food cart lang muna, kung ano yung meron, bahala na. Sabi kong ganon. Kunin nyo lang muna yung mga nasa bahay. Tapos yung sagot sa akin, wala kasing natira eh. Lumubog yung puso ko ron eh. Sa akin may natira pa eh. Yung mga nandito sa tindahan, tupok lahat, ubos. Bukod dun sa mga lamesang ilang piraso. Pero yung anong tawag dito? Yung mga nandun sa bahay. Yung mga nasa kabilang tindahan. So meron pa kaming mga natirang ilang piraso na mapapakinabangan namin para makapagsimula kami uli dito.
Pero yung katabi kong tindahan, ayun, ubos yung sa kanila. Mukhang pati yung mga nasa bahay nila, hindi nila mailalagay dito dahil wala, yun lang talaga yung ginagamit nila sa buhay. Kaya nalungkot ako eh. Sabi ko sila yung mas mabigat yung pinagdadaanan eh. Ako okay lang naman ako eh. Lagi naman ako okay lang eh. Kasi alam niyo naman kung paano ako mag-isip eh. Diba? 5 steps ahead ako eh. Pero yung mga kapitbahay ko, tangina, nalulungkot nga ako eh. Kahit yung ilang piraso na masama ugali sa akin, kinalulungkot ko rin talaga yung sunog na nangyari sa kanila. Kasi yung iba sa kanila, alam mo yung biktima lang naman ng katumalan kaya sumama yung ugali, naghahanap ng masisisi. Pero hindi naman masasamang tao yung mga kasama ko rito sa mga kapitbahay ko. Hindi naman sila masasamang tao eh. Kasi naghahanap buhay nga sila eh, tapos nakakagawa din sila ng trabaho para sa mga kapwa-tao din natin. Diba? So yun, nalulungkot lang talaga ako. Ang bigat ng puso ko. Hindi lang dahil sa nasunugan kami, kundi dahil nakita ko kasi yung itsura ng mga kapitbahay kong kapwa ko na naghahanap buhay din dito sa Domsa. Ang bigat talaga ng puso ko, sobra. Tinitibayan ko na lang eh. Para, kasi syempre, diba, maraming humuhugot ng tibay galing din sa Project 1M eh. So, alam mo yun, hindi kami makahinto. Pero, diretso, siguro kung baka kung ordinaryong taong bayan ako, baka magpahinga muna ako sandali sa pagnenegosyo pagka ganito. Pero hindi naman kasi. Vlogger kasi. Yeah. So, dahil vlogger ka, tutuloy mo ngayon. Kasi, sa'yo humuhugot ng lakas ng loob yung mga tao eh, diba? Pero, yun nga, gaya nga na sabi ko, ang pinaka nabibigatan talaga ako diretso, hindi yung sa akin lang eh. Mabigat yun sa akin kasi syempre back to zero na naman kami rito. May konting pera pero obviously mauubos ngayon yung pera na yun dahil bibili na naman ng mga bagong equipment para dito. Pero ang pinaka mabigat sa puso ko talaga yung mga kapitbahay ko dito. Ang sakit sa pusong makita itsura nilang ganun, tulala. Grabe, tanga, ako talaga. Bigat sobra. Bukas may meeting daw eh. Sige lang, okay lang. Bukas may meeting daw. So, hindi ko alam kung ano i-discuss bukas, basta babaltaan ko na lang kayo. Sir, baka Hindi kailangan ko... ng Okay lang ako. Pinapakita ko lang yung sarili. Ayun, so yun. Yeah, doon tayo sa tanong mo, brother. Napagtrama mo talaga ako. Napagtrama mo tuloy ako, kahit na yun. Sakit eh. Ang nasasaktan ako, nakita ko yung kapitbahay ko nakatulala eh. Hindi masaya eh. Sakit ng puso ko, grabe. Literal, iyak tawa talaga ako eh. Anyways, go. Question, brother. Kung sa brother? Pakilakasan yung boss mo, brother, kasi medyo mahina eh. Yung pasok. Sige, brother, tuloy. Sa brother na hindi ka natakot mamatay? Oo. Ano tanong mo tungkol doon? Kasi pagka halimbawa, pagka meron namang pagkakataon na halimbawa, paling kasi hindi ka natakot mamatay, parang sugod ka ng sugod, gano'n. Oo, kasi alam mo, ganito, let's put it this way. Yung sinasabi ko hindi ako takot mamatay, hindi ang ibig sabihin nun na nagpapakamatay ako. At hindi rin ang ibig sabihin nun na tatanga-tanga ako na hindi ko alam na mapapatay ako doon sa mga lugar na pupuntahan ko. Alam ko yun. Pero ang naiisip ko kasi, sulit kasi na klase ng kamatayan, yung kamatayan na ipinaglingkod mo sa buhay ng kapwa-tao mo para maiayos mo yung buhay ng kapwa-tao. Yun ang hinahabol ko. Yung kamatayan na alam kong makikinabang ang mga kapwa-tao ko. Kasi hindi naman na importante kung maalala nila ako o hindi. Ang importante nun, merong isang tao na nagpumilit magsikap at magsumipag para maayos yung buhay ng kapwa-tao niya. Yung kamatayan ko ngayon ang magbibigay ng justification na lahat ng tao na nakapanood sa akin sa mahabang panahon dapat ayusin din mga buhay nila. Yun. O di magkakaroon ka ngayon ng malupit na inspiration. Di ba? Dahil lang merong isang pirasong nagsisipag na pinapakopya sa'yo yung ginagawa niya, tapos namatay ngayon yung tao na yun. Oo. Tapos lahat ngayon ng mga pinagsasabi ko ngayon sa internet, kakalat ngayon yun. Ganon yun. Ganon yung konsepto. Yung, alam mo yung nasa isip ko, yung dami ng taong makikinabang. Yun ang nasa isip ko na hanggang sa dulo, pakikinabangan pa rin. Yun ang nasa isip ko.
So syempre, hindi naman ako tatanga-tanga para magpakamatay ako, 'di ba? Kasi syempre, pagdating mo sa kabilang buhay, puta, yayariin ka naman ng Diyos diyan, ba't ka nagpakamatay? Diba? So hindi ganoon ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko, actively seeking for death lang ako, pero alam mo 'yun, hindi ako nagpapakamatay. Hindi naman ako tanga para magpakamatay. So, hindi naman ako depressed, maligaya buhay ko. Sarap-sarap ng buhay ko, sobra. Wala akong ganoon, parang depression, anxiety, wala akong ganoon eh. Wala akong ganoon. Ang meron ako, yung alam mo yung pagka when you get to that part of your life na hindi ka na kasi interesado sa kayabangan, hindi ka na interesado sa parang pera-pera, gano'n, hindi ka na interesado sa kapangyarihan, sa kasikatan. Ang interest mo na gusto mong makatulong sa kapwa-tao mo, maiayos nila yung buhay nila. So yung sobrang oras mo, ilalaan mo na para yung kapwa-tao mo nakikita mo na, oh, kailangan nito konting push lang, gano'n. Ito, konting motivation kailangan nito. Itong isa na to, karunungan ang kailangan nito. Itong isa na to, sa ospital, pera kailangan nito. Itong isa na to, nakakulong, abogado kailangan nito. Itong isang piraso na to, alam mo yun, ganun na ako eh. Nahanap ko kung ano magagawa ko para sa kapwa-tao ko. Ganun na ako ngayon. Siyempre, di naman lahat sasabihin ko sa internet. Kasi ang dami kong bagay na ginagawa na hindi ko na sinasabi sa internet. Wala namang sense na sabihin pa eh. Para saan? Para makapagyabang ako? Para saan? Para sumikat ako? Hindi, ang ginagawa ko, kung ano yung kailangan ng kapwa-tao ko, yun ang sinusuplayan ko. Pero hindi yung gusto. Kasi ang mga tao, akala nila, pag dumami pera nila, yun na mismo susolusyon sa problema nila. Hindi lahat ng panahon solusyon ng pera, ano ka? Hindi. Hindi lahat ng panahon solusyon ng pera. At ito pa nga mas malala. Kapag ikaw namimigay ka ng pera, hindi mo lang alam, hindi mo rin namamalayan. Yung mga ibang taong hindi naman talaga kailangan ng pera, nilalason mo lang sila. Yun ang hindi natin nakikita eh. Ang nakikita lang natin, superficial. Pag binigyan mo ng pera, akala mo magiging okay. Matutuwa lang. Pero hindi naman magandang indicator ang tuwa para sa bagay na tama eh. Hindi magandang indicator ang tuwa para sa bagay na tama. Hindi automatic na natutuwa tayo, tama ginagawa natin. Hindi naman kasi tuwa at hindi saya ang purpose ng buhay. Papaalala ko lang, hindi tuwa, hindi saya ang purpose ng buhay. Yung mga ibang tatanga-tanga, bobo, ang hinahabol sa buhay nila, saya. Basta masaya ka. Ano purpose ng buhay? Maging masaya. Hindi yan ang purpose ng buhay. Lintik ang putang inang katangahan mo pag sinasabi mong ang purpose ng buhay, kasayahan. Walang kabuluhan yung kasayahan. Walang kabuluhan yan. Humanap kayo ng bagay na worth living and worth dying for, and definitely it is not happiness. Happiness is just a part of life, and it is just a simple feeling. Feeling lang yan eh. Kung paano, tinan mo, isipin mo, kung ang purpose ng buhay maging masaya pala, hindi sana ginawa na lang ng Diyos halos lahat ng tao masaya. Eh hindi nga eh, may lungkot, may iyak, may iba't ibang klase ng emotions associated sa pagiging tao at hindi puro saya lang. Hindi puro saya lang. Pero yan ang isa sa mga bagay na hindi naiintindihan ng mga tao eh. Akala nila dahil lang ang ganda-ganda ng pakiramdam mo, tama ginagawa mo. Hindi magandang indicator ang ganda ng pakiramdam. Hindi magandang indicator ang saya para sa bagay na tama. At hindi automatic na masaya ka, meaningful ang buhay mo. Hindi nyo ba nakita yung Hindi nyo ba nakita yung mga taong nangangabit? Yung mga babaeng ang kagaganda ng mga katawan nila, kakikinis ng mga kutis nila, ang gaganda ng mga kuko nila, kaliwat kanan yung hotel na picture nila, kaliwat kanan yung mga parang higa-higa nila sa transparent na kayak. Hindi nyo ba nakikita yun? Akala nyo ba meaningful ang buhay ng mga ganun? O baka kiniinggitan mo lang kasi akala mo ang purpose ng buhay maging masaya. Hindi mo naman alam yung struggle nila. Tangina, hindi nga nila. Sila nga mismo eh. Sila mismo na nagpapakapok-pok para lang sa experience. Sila mismo hindi nila gusto yung mga kasama nila. Kaya nga hindi nila ma-flex eh. Oh, nasa yate ka. Diba? Ang sarap, naka-two-piece ka pa. Sino kasama mong nagdala sa'yo sa yate? Dinala mo sarili mo sa yate? Talaga ba? Kung tayo maglokohan, tangina, wala kang trabaho eh. Pepe mo yung kapalit ng pagyayate mo. Yun ang totoo. Diba? Oh, ngayon, masaya sila. Masaya sila. Sa experience nila. Pero dun sa kasama nila, masaya ba sila? Dun sa kailangan nilang gawin kapalit ng experience na yun, masaya ba sila? Tingnan mo. Diba? And is that considered a life with meaning? May meaning ba yun? O puro feelings lang yan? Puro saya lang? Tapos puro validation lang? Na hindi na baling miserable yung pakiramdam mo deep down
para lang sa validation ng mga tao. Pag pinopost mo yung mga picture mo na nakatupis ka, na nasa yate ka, o nasa ano ka, nasa kayak ka na transparent sa Boracay, o sa nasa 5-star hotel ka, tapos ang kapalit nun, pepe mo, papakantot ka sa matandang sobrang ambaho-bahong matanda na maraming pera. 'Di ba? Yan hindi pinag-uusapan sa lipunan eh. Hindi ang purpose ng buhay maging masaya. Hindi yan ang purpose ng buhay. Hindi ang purpose ng buhay dumami pera, hindi ang purpose ng buhay maging masaya, hindi ang purpose ng buhay feelings. Hindi. You are welcome to experience all of those feelings all at the same time when you are a human being. Pero I think what matters more is meaning. Mas importante meaning. Mas importante purpose. Ano bang dahilan kung bakit ka nandito? And ako, diretso, 12:13 ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng lahat ng bagay, ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 51-52 ng Quran, hindi ko ginawa ang mga tao at ang mga jinn, maliban na upang sambahin ako. Kita mo, magkabila eh. Biblia at saka Quran, ang purpose ng buhay, matuwa sa'yo yung gumawa sa'yo. And sometimes we have to ask ourselves, natutuwa kaya yung gumawa sa atin sa mga bagay na ginagawa natin? O baka ang gusto natin tayo lang ang natutuwa dahil mga makasarili tayo? Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Kahit nasunugan, tuloy ang laban. Good evening sa inyo, everybody. Officers meeting canceled muna. Bye, everybody. Kita-kits tayo ulit sa susunod na araw. Ay, teka muna pala. Kaway muna kayo rito bago kayo end yung live. Kaway muna kayo rito bago kayo end yung live. Kaway muna kayo rito bago kayo end yung live. Tara! Hello guys! Okay. Hello guys! Okay, dito. Ang dami tao rito. Okay, atras ko ng bagya. ilaw? Pailawan mo. Yan. Ayan, pwede mo ilagay yan dito sa... Pwede dito sa likod ng ano. Yeah. Ayun, Bulacan. Bilis na kaperaso kasi naka-live ako. Bilis. Bawal muna mabagal ngayon. Okay, atras lang ng bagya para makita kayo lahat. Pilipinas! Sumabay ka na! Good night everybody. I love you all. Bye-bye.